Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, itong Wednesday na. Formally, magsisimula yung hearing proper sa impeachment ni Sara Duterte. So, this is it. Tuloy na ang sinasabi ni Justice Committee Chair Jinky Luistro na mini trial. Ito na yung karma nila na humingi sila, nag-call-a-friend sila sa Supreme Court. Ngayon mas disadvantageous sa kanila ito. So unless itong linggo ay aakyat na talaga si Sara sa Supreme Court to seek for the issuance of temporary restraining order, tulad ng sinabi natin paulit-ulit, mabubugbog siya. Magigiba talaga siya, lalo na kung hindi siya a-attend sa hearing. Kung hindi siya a-attend sa hearing, so ibig sabihin all the charges against her will not be challenged, and she can be in the people's mind, kasi hindi lang ito legal, hindi lang ito pinalapit ko yung camera kasi at yung mic sa mukha ko dahil may sound na naman, baka makapiright tayo. So hindi lang kasi ito usapang legal, kundi for us, political strategies, campaign communication manager and crisis managers. This is more of kasi ang tunay na trial naman talaga doon pa sa Senate, kasi yun nga, tama nga sila Sara, doon sa Senate pwede magsalita yung mga lawyers niya, pwede questionin yung credibilidad ng mga prosecution witness. Pero dito hindi nila magawa yan, kasi parang preliminary investigation ito, na ang pwede lang magtanong yung mga kongresista or sa kaso ng DOJ, mga prosecutor. Sa level na ito, lalo na sa impeachment, si Sara lang pwede magsalita. Pero sinabi na ng spokesperson niya na si Attorney Powa, Michael Powa, na unlikely a-appear siya. And sa tingin ko hindi talaga siya mag-appear dahil wala naman talaga siyang ebidensya, contrary evidence to present, including kay Madriaga. Napakalakas yung mga resibo ni Madriaga na mga pictures and videos. Meron pa sila yung nagzo-zoom meeting sila. So talagang sabit na sabit. So hindi siya a-appear. So parang magiging one-sided nga, pero okay lang. At least walang haharang sa presentation of evidence ng prosecution. Dahil live yan, durog siya dyan. Even before this issue will be referred to the Senate for a formal trial, durog siya. Pwede naman nila i-counter yan, syempre sa media, pero iba yung doon mismo sa impeachment hearing. Kasi hindi naman yung nanonood ng hearing, unlikely naman kung nag-press con yung mga Duterte after the hearing or during the hearing, unlikely naman na mag-tune in pa yung mga tao. Usually kung after tayo nanood ng hearing, yun na yun or Senate hearing or congressional hearing, yun na yun. After that, pagod na tayo para panoorin pa yung press con or mga reaction after that except syempre sa Vlogcaster channel. Pero usually kung sasalita pa sila sa press con lang, hindi sa hearing, bugbog sarado pa rin sila. So dehado si Sara kung hindi siya magiging trial by publicity talaga ito. Ito talaga literally trial by publicity. Na dahil this is really a fight in the court of public opinion, kasi live ito
The same way yung ICC hearing kasi live rin, naging legal battle as well as battle for the hearts and minds. Kaya nakita nyo si Nicholas Kaufman, he spoke more like a politician than a lawyer. Kasi alam niya na trial yun sa public opinion rin. So ganun rin itong impeachment ni Sara. Kasi ang tunay na trial proper ay doon pa sa Senado. But this minute trial, this is a trial for the media and for the people. So with Sara not representing herself, or kung maduwag siya as a lawyer from appearing to defend herself, then she will really get beaten in the publicity war. Talong-talo siya sa publicity war. So in fact she's really in a bind. Nasa damn if you do, damn if you don't situation siya. Kung appear siya, madudurog rin siya dahil wala siyang contrary evidence. Malakas ang ebidensya ng prosecution. Kung hindi rin siya appear, hindi siya sisipot, mabubugbog siya. Kaya nakikita natin may posibilidad na gagawin nila, gawin na lang nila ng style ng mga kwan, kaya siguro naka red alert ang Malacanang. Siguro magbantay tayo, meron naman sila bagong pasabog yan, tulad yung may mga pasabog sila tuwing may ICC trial, tuwing may mga expose or may hearing. Yung unang impeachment hearing kay Sara, meron sila mga naglalabas ng mga pulburon video. Meron pa sila video, meron pa yung si Cathy Binag na inoperan daw siya ng drugs ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ganon. So for sure, at let's watch out for that. Meron na naman sila meron na naman sila yan, pasabog. Pasabog, baka ilabas nila yung pahayag ni or affidavit, withdrawal of his earlier statement ni Oli Gutesa, ganon. Tapos i-blame naman nila yung gobyerno, ganon. So hello. So yan nakikita natin sa senaryo. So watch out for that, kasi hanggang ganyan na lang sila, because they cannot fight in the legal court. Talong-talo sila sa legal court. Wala talaga silang hindi nila maipresenta si Mary Grace Piatos, si Shomi Ocho, at iba pang mga karakter. So gagawa lang sila ng something, another media spectacle, para para ilihis yung atensyon natin, para mapunta yung atensyon natin dyan sa pasabog nila. May mga kwan na naman, may mga PR ops na naman sila, may mga propaganda ops na naman to cover up or panglaban, pangtapat. Thank you pangtapat dito sa trial by publicity. Mini trial starting on Wednesday. So tingnan natin, ilabas na natin yung kwan natin, yung mga popcorn
kasi we will see a spectacle of propaganda wars. Labanan ng propaganda. That's why inuunahan ko na sila. Ini-expose ko na. Meron na naman yan. Kung may 18 Marines, baka meron 18 janitors. 18 secretaries. 18 drivers lalalantad. Ano ba? 18 gardeners. Bantayan natin yan. Bantayan natin yan. For sure, meron na sila niluluto na mga ganyan. Baka involved na naman yung kumpare ko si Mike Defensor. So yan, yan ang morning subscriber natin. So yan, yan ang nakikita natin possible scenario shaping up, kasi pwede naman kontrahin lang nila, defensive posture lang sila, pero knowing them always offensive posture yan sila. Kumbaga the best defense is offense. Kaya tingnan natin habang nape-play out yung impeachment sa Kongreso, impeachment hearing proper, kung anong gimmick na naman ilalabas nila para ma-distract tayo. Okay, and you can be sure, una nyo yun malaman dito sa Vlogcaster channel. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.